Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 hindi ko makuna. 28 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:28 din ng umaga. Araw po ngayon ng Martes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol po dito sa sinasabi ni Robin Hood Padilla. Nakita ko sa mga YouTube na hindi daw alam ni Robin Padilla paano siya nanalo at naging senador. Yan pong sinasabi niya. Ngayon ay matagal ko na itong tinalakay pero tatalakayin ko na naman. At kabisado ko na po itong topic na ito . Kaya huwag kayong mag-alala kasi ay parang kusa na lang ito na lumalabas sa aking bibig kasi nga ay pinag-aralan ko na ito at kabisado ko na. Ngayon ay ito si Robin Hood Padilla, ang nagpanalo dito ay si Duterte. Opo. Pero hindi kakayanin ni Duterte yan. Ang ginawa nila ay niloko nila yung eleksyon. Opo. Nanalo ito si Duterte kasi 2016 . Kaya noong 2019 ay siya ang nakaupo na zero ang oposisyon. Di ba? Yung 8 diretso natalo. Ngayon, ang susunod na eleksyon ay 2022 ba? Yun 2022? Ay ayan na. Hindi ba? Kaya pa. Kasi siya pa nakaupo 2022. Ngayon ay number 1 ata ito. Oo nga, number 1. Bakit nangyari yan? Iyon nga, dinaya nilang eleksyon. At ito nga una ay ano ba ang IP address? Internet protocol yan, protocol address. Lahat ng computer o lahat ng gadget kailangan ma-identify. Opo. Hindi pwedeng lalabas yan sa highway ng internet kung hindi ma-identify. Opo. Kaya kailangan may IP address. Parang bahay yan, bago ka magpadala ng sulat ay i-identify mo muna saan ba nang galing. Ay sa'yo nang galing. Ay anong address mo. Isusulat mo din doon yung return address. Ganon din po yan. Siguro ay ang sabihin ng iba, pwede naman magpadala ng walang return address. Okay. Pero hindi ka pwede magpadala kung wala kang address na saan mo ipapadala. Iyan po ang equivalent ng IP address. Ngayon, ay ano ang kaibahan ngayon ng public at saka private IP address? Ang public po ay yung address natin mismo. Yung address. Yung nakikilala ng buong bayan, ganyan, o buong baryo, o yung mga taong nakikilala yung address. Yung po ang public IP address o dati ng address. Ngayon, kung ang isang compound o ang isang bahay ay mayroon pang ibang nakatira,
Yun yung internal address na tawag natin. Sila lang ang nakakaalam. Maaring siya ang nakatira sa room A, room B, room C, ganyan. Ay sila lang yun. O kaya ay yung sa compound, maraming nagpatayo ng bahay ay ginawang 1, 2, 3. Yun ang internal address. Na hindi alam yun. Hindi alam na ng 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 kung sinong tao, pero alam yung tunay na address. Ayan po Ngayon, pag nailagay na doon sa tunay na address, isusort out na noong mga tao doon ay ito kay ganito, kay Mr. A, kay Mr. B, kay Mr. C. Ayan po kung marami na ang nakatira doon sa bahay. Ganun po yan. Bakit ngayon nagkaroon ng private IP address? Kasi dati yan ay ang design ay lahat ay public IP address. Pero hindi kakayanin ng internet. Magbabag down ang internet. Kaya na-discover nila parang sa telepono po. Ang telepono, mayroon tayong tinatawag na local number. Bagamat isang building yan o isang kumpanya yan o isang compound yan, iisa lang ang hotline o dalawa ang hotline. Ngayon, pumapasok yung sa ngayon kasi PEBX na yan PEBX. Dati, mayroong switchboard operator. Kinukonekta ang yung local kasi tumatawag ka muna sa operator, ang sasabi mo, please connect to local 1, 2, 3. Ganon. Usually, 3 number please connect. Kasi hindi mo makontak yun kung hindi ka dadaan sa operator. At ngayon ay automatic na yan, PEBX. Ganon po yan. Bakit ginawa yan ng mga telepono? Ay hindi rin kaya na lahat ay may sariling hotline. Hindi kakayanin ng sabihin natin na PLDT. Hindi kakayanin. Para maintindihan nyo po, ano po itong IP address na private at saka ano itong IP address na public. Ang public po ay yun yung kinikilala. Okay? Ngayon, kung mayroon na siyang kinikilala, pwede nang bibili ng router o ang tawag dyan ay server. Bibili siya para kahit na 4 na computer o 100 na computer, pwedeng kukonekta doon. Ngayon, ang tawag doon sa nakakonekta sa router o doon sa server, ang tawag doon ay private IP address. Yun po ano ang kaibahan ng public? Yung public, yun yung hotline. Kung ikumpara sa telepono at kung ikumpara naman sa address, ay ito yung dating address. Yun po, na kinikilala ng Postmaster General. Alam niya yan. Para maintindihan natin. Ngayon, ay ito na ang boot counting machine natin, napag-alaman ko, ay public IP address. Lahat pala ng boot counting machine natin na kung saan ang boot counting po natin ay nasa 100,000 plus. 100,000 plus. Lahat po yan ay public IP address. Lahat. Kaya mahal $1,000 ata yan yung isa. Sa pagkaintindi ko times 50 pa noon. $1,000. Isang boot counting machine. Ay bakit kailangan siya ay isang public IP address? Kasi nga siya mismo magsisend ng resulta ng eleksyon. Siya ang magpapadala. O doon sa kanya dadaan. Hindi makakadaan kasi kung private.
pwedeng makadaan, pero makikidaan muna siya doon sa server. At i-identify muna siya, itong confirmation na ito ay nanggaling sa computer number 2. Oh, computer number 2 yan, galing. Kaya pwede siyang padadaanin kung nagre-request siya. Oh, parang ganito po yan eh. Ako nagse-search ako na sino si Jose Rizal. Hindi ba? O ano yung sinulat ni Jose Rizal? El Filibusterismo, ganon. O no limitangere, ay magse-search ako. Ay yung computer ko ay private. I-identify muna, i-identify ng server ng opisina ko bago ikuan yun, palalabasin. Ngayon, pag nagbalik naman, halimbawa, 100 ang nag-reply, o ito ang El Filibusterismo, ay ipapadala din sa akin. Ganun yan. Na-identify kasi kung saan nanggaling. Ngayon, itong nangyari nga dito sa eleksyon, ang nagpadala ng boto ay sa Metro Manila lang po ha. Huwag na nating isama yung kabuuan ng Pilipinas. Sa Metro Manila po, noong kumandidato ito si Robin Hood Padilla, ang nagpadala ng boto ay iisang machine lang dyan sa Metro Manila. Paano nangyari yan? Hindi ba? Iisang machine. At yung machine na yan ay private IP address. Na-identify po ng server eh. At yun naman talaga ang trabaho ng server eh. Ang trabaho ng server, automatic yan. I-identify niya eh. Sino ang nagpadala ng boto? Ay ang nagpadala ng boto ay kasamahan din nila. Private doon sa kanila o locally connected o naka-wire. At malamang ang nagpadala ng boto, 97 ata o 98% ng boto ng Metro Manila ay iisa lang ang nagpadala. Adi dinaya nila yan at hanggang ngayon hindi maipaliwanag ano yung IP address na na-identify ng server nila. Ito 192.168.0.2. Yan po, na-identify. Na kung titignan yan ng mga IT expert, o yung nakakaintindi dyan, ay private yan. Sabi nila, private IP address yan. Kasi pag nabasa nila yung 192.168, alam na nila na kwan yan eh. Na private yan eh. Kasi ang mga public nag-uumpisa ata sa 10. 10 aywan ko, basta ganon. Alam na nila yan. Ngayon, paano nangyari yan? Anong nangyari sa vote counting machine na galing ng Quezon City, ng Malabon, ng Taytay o Las Piñas? Walang nangyari kasi ang nag-impose ay itong 192.168.0.2 na locally connected doon sa computer doon sa server ng Comelec. Yun po ang nasunod eh. Ang nagbilang po, kasi 3 po yan eh, na nagbibilang eh. Kaya nga ganyan ang design. 3 dapat ang magbibilang. Yung bali 4 yan kasi may backup eh. Pero 3 na lang. Ang vote counting machine ipapadala niya sa munisipyo. Yung resulta. Saan pa ipapadala? Sa Comelec server. At ang pangatlo, ipapadala niya doon sa yung recognize. Halimbawa, yung NAMPRIL, ganyan. Doon niya ipapadala. Pero sa ngayon, hindi na nakikialam ang NAMPRIL. Ang nagre-receive lang yung sa simbahan. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na eh. Yung pastoral parish church, sila ang bumibilang.
At naandun nga ang mga media, naandun ang mga kandidato. Doon nila tinitignan. Kasi ina-assume nila na parehas ang bilang yan at any time. Yung sa munisipyo at doon sa Comelec server, parehas ang bilang. Kasi nga ay iisa ang nagpadala iisa ang numero na pinapadala. Pero yung mga panahon na yan, nagtataka na ako, bakit hindi parehas ang bilang? Wala dapat ang function yan ang function ng vote counting machine, ipapadala Hindi sabay-sabay na ipapadala niya Kaya iisa ang bilang yan. Hindi ba? Hindi naman na ipapadala ng after 1 hour yung isa, hindi sabay Parang copy-parnis. Ay doon pa lang huli na may dayaan Kasi nga iba-iba ang bilang Iba-iba ang resulta. Punta ka sa yung pastoral, ano ba yun? Doon pinapadala At yun ang accredited nila. Ay ikumpara mo sa munisipyo, iba. Ikumpara mo doon sa Comelec, iba. Kaya dinaya nila yan. At ito pa ang nag-prevail ay itong Comelec. Ay ang nagpadala ng boto sa Comelec ay iisang computer lang. Hindi ba? Adi dinaya nila. Ngayon, punta na po tayo para naintindihan natin. At hanggang ngayon, hindi nila masagot po yan Ngayon, iisa na lang ang panalangin ko dyan. Mga kababayan, mga minamahal, iisa na lang ang panalangin ko dyan na itong nandaya dyan, malamang si Duterte. At hindi ko po aalisin yan. Pangangatawanan ko po yan, na number 1 ito si Robin Hood Padilla, na actually hindi gumastos, hindi nangampanya ito At sinasabi naman niya, hindi siya nangampanya. At yun nga, malamang wala siyang gastos dyan. Inilagay lang ang pangalan niya. Ngayon, ang panalangin ko na lang dyan, dahil hindi ko alam papaano parusahan yung gumawa niyan, kasi babayad po tayo Babayaran natin si Robin Hood Padilla po ng 6 na taon Hindi ba? Ay kung 1 milyon ang ginagastos para sa isang senador, lahat-lahat na pati ang mga bodyguard niya, pati sa isang taon, isang buwan, 1 milyon. Kasi ang sahod niyan baka nasa 300,000 yung sahod niya ay yung mga kumpanya mahigit pa ata. Baka kung isama natin yung staff ay baka 5 million yan a month. Ngayon ay wala silang ginagawa, hindi ba? Wala Kaya ang tao po katulad ko, mananalangin ako sa Panginoon na sana yun nanloko ng eleksyon ay parusahan. Yan po ang panalangin ko. At hindi po ako nahihiya dyan. Hindi po ako nahihiya na ipinapaalam ko dahil wala tayong magagawa Pinanalo nila Aywan ko kung kasama ang China dyan. Niloko nilang eleksyon. Ngayon, ang panalangin ko na lang ay parusahan yung gumawa niyan. Ngayon, parang nakikita ko bagamat hindi ko alam paano parusahan yan. Hindi ko alam. Pagbabayarin yan ay hindi ko nga alam Pero nakikita ko ngayon, napakasakit po nang nangyayari kay Sara o kay Duterte kasi yung kaalyado pa niya ang magpapakulong sa kanya o nagpakulong sa kanya o naging kalaban niya. Ayan po Kaya tama yung yung assessment ko Niloko ninyo, ay bahala kayo dyan. May Diyos Diyos po ang gaganti At ayan na nga ang nangyayari. Pinakamasakit sa mangyari sa buhay ng tao ay yung kaalyado mo o yung pinagkatiwalaan mo o yung niloko nga nila Ginawa nilang presidente, hindi ba? Kaya nga, hindi na ako nagtataka kung bakit ang sasabihin ngayon ng mga Duterte, ulo. Ang ulo lang ni Marcos ang gusto ko.
O, gusto nilang pugutan ng ulo, gusto nilang patayin. Ayan po. Kaya, hindi po ako nagkakamali dito, niloko nilang eleksyon. Kasi napakasakit niyan eh. Niloko nila. O, ay may kasunduan daw na 3 years lang. O, ayan na nga. Hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pagdidiscuss ay may natututunan tayo. Kung gusto nyo po na ipaliwanag ko po ito, ipapaliwanag ko pa ng maigi na napakasakit po niyan na nangyari. Bakit? Ay niloko nga nila para pero hindi naman mangyayari yan kasi may Diyos eh. Ang Diyos makakagawa ng paraan para yung kasunduan nyo na bagamat talagang yung itim kayo na sinabi pa ni Amy na permanente daw yan, ay kako, hindi ka naman Diyos eh. Oh, forever daw eh, yung itim nila eh. Naku po. Diyos ka ba, Amy? Ay, ayan na nga eh, wala pang 3 years, nagkakagulo na, hindi ba? Wala pang 3 years eh. Ayan po, ay palagay ko, ayan na ikagagawa ng Diyos. O sige po, at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.